Naging matagumpay ang pagtatapos ng 3rd season ng Quezon City Athletic Association sa Trinity University Gym. Champion ng Elementary Boys Division ang Claret School Red Roosters. Nakuha ng Claret ang ikatlong sunod na kampyonato matapos tambakan ng St. Clair Baby Green Hornets, 84-35. I'm happy for this team kasi this is our third time, parang Grand Slam na namin. Third season of UCA, then kami lahat. So happy. I'm happy for the team. Sa High School Girls Division naman, bumawi ang last year's runner-up na Angelicum College. Tinuka ng Lady Robux ang Diliman Prepsters, 65-56. At sa High School Boys, naging back-to-back champions ang Claret School Red Roosters nang kanilang salaksakin ang Ateneo Blue Eaglets, 64-55. Naghahanda pa namin, mabuti, no? We practice very hard for next year. We'll try our best, no? To be the championship again next year. Sa PBA, patuloy ang pananalasa ng San Miguel Beermen. Nakakalimang sunod na panalo na ang SMB. Sa ganda ng lineup ng kupunan, di malaman ng kalaban kung sino ang puputok sa laro. Three wins is good in a row, pero siguro medyo lamang kami konti kasi medyo mas matagal na sa liga yung mga players namin. So, siyempre, kahit na naka-establish na sila ang pangalan nila. Pero because of the, every year, bago yung mga drafting, tapos hindi naman tayo nag-i-increase ng teams. So, kung pansin mo kahit na ibang team, malalim pa rin kahit na medyo, hindi mo sabihin, marquee pero malalim pa rin sa team. Kapwa mainit rin ng Alaska Aces at Barangay Ginebra. Wala pa ring talo ang Alaska at lalo pang gumaganda ang takbo ng kanilang Triangle Offense. We're not a team of great athletes. We're trying to be a little bit more cerebral and the problem with those guys is that they think the game so much that they forget to play hard sometimes. And those guys that are that come out there and just bring their lunch pail and their hard hat and just go at it, those are teams we have a hard time with. Ang Barangay, kahit wala sina Mark Cagiwa at JJ Hildebrand, patuloy pa rin ang pag-angat sa standings. Naging Player of the Week si Cyrus Baguio. Gaano kaya kalakas ang Ginebra kung makabalik na sina Mark at JJ? Bago sana makompleto kami. So we don't know when we will be complete, but I'm hoping that soon makompleto kami. Hopefully, si JJ, hopefully by this week. Hindi pa siya nagpa-practice but nawawala na yung maga, so magsa-strengthening na siya this week. Pero sigurado si Mark, he will start his strengthening also this week, pero very light strengthening lang. At sa NBA, tinambakan ng LA Lakers ang Phoenix Suns. Pinalamig ng Cleveland Cavaliers ang Miami Heat. Patuloy ang pananambak ng Boston Celtics. Ang Orlando Magic nagkaproblema sa mga injured players. Naisahan ng Denver Nuggets ang Chicago Bulls sa tulong ng replay. Kahanga-hanga ang laro ni Steve Nash. Si Allen Iverson nag-leave indefinitely. 30 teams, 30 different stories. Alam mo, sa ngayon makikita natin sobrang aga pa, we're talking of hindi to 100-meter sprint. Pinag-uusapan natin dito 82 game marathon, 82 regular season games, aabot na ng mid-April yan. Makikita mo na itong mga early games wala pa tayong masasabi na malamang hindi papasok sa playoffs, malamang papasok sa playoffs. Pero pag pinag-uusapan natin top teams, obviously na natin pagsasaya sa Eastern Conference, Boston, Orlando, and of course Cleveland Cavaliers. So, the other side, alam natin Lakers, could be Dallas, San Antonio, and malakas din ng Phoenix, no? So masabi natin na at the moment, ayoko sabihin na may mga teams na ma-eliminate. Dahil 82 games, nasa 5 o 6 na laro lang tayo, mahaba pa ang season. Kahit araw-araw pa, local and international, walang kasawa-sawa tayong mga Pinoy sa basketball. Mark Suba, Balita ang Hoopsters.